So what is up mga repa, no? Welcome back to my YouTube channel. Syempre it's me again na Alvin Motovlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre huwag mo kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. And also hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga repa, nandito tayo sa Dagupan, Tondo. Dito sa Biel Type Parts. Ayan yung name ng shop nila. And then ayan yung mga available na parts nila dito ng mga pang Thai concept. Eh syempre Thai parts, malamang ang laman ng shop nila puro pang Thai parts. So kung gusto nyo idiin yung mga motor ninyo at around Tondo lang naman kayo dito sa may Dagupan, pwede kayong bumisita dito sa shop nila. Meron sila mga available dito na Thai parts. Kaya ako nandito, meron akong gustong i-feature na isang X-Max. Ito kasing X-Max na to ang may hawak ng record na first X-Max na naka-rim set sa Thai concept. Ayaw kasi magpakita ni Boss Benjo sa camera, nahihiya siya. So susolohin ko na lang tong vlog na to. Pero syempre shoutout pa rin kay Sir Benjo, no, sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na may feature yung X-Max niya sa ating YouTube channel. Syempre bago ako umpisahan tong vlog na to, pasok muna natin yung ating malupit na intro. So yun, no, syempre bago ako mag-start sa gagawin kong review dito sa motor na to, gusto ko muna magpasalamat, no, para Clothing South Luzon para sa ating napakaangas na tube mask. Sa Cavite meron ng para clothing. Shoutout kay Boss RJ ng para clothing sa Tondo para sa ating jersey. Shoutout, no, para clothing lang malakas, hilaan pataas. So dito sa gagawin nating video, hindi ko kayo mabibigyan ng price, pero ipapakita ko sa inyo yung specs nito ng mga pandiinan. Start na tayo, ha. Ito kasing X-Max na to, ito yung kauna-unahang X-Max Street Bike Thai concept na naka-rim set sa motor show. Ito yung motor na nakakuha ng record na yon. So, papakita ko sa inyo yung buong specs ng motor, pero syempre wala tayong kasamang price, hindi natin sasamahan. So, doon sa mga kapanood nito na merong alam sa mga price, comment down below lang kayo para syempre mabigyan nyo rin ako ng idea about sa mga price ng bawat specs. Para sa mga susunod na vlog natin, kung hindi natin may interview yung may-ari, may i-detalye ko sa inyo yung price. Tulungan lang tayo mga repa, ha. Paano? Umpisahan ko na to, ha. Syempre, umpisa tayo sa pinaka-paborito kong part dito. Dito sa quick throw, naka-domino quick throw siya. Then dito, tingnan natin kung anong brand nito. Nakalimutan ko yung brand niya, hanapin natin. Ariete pala to. Ito yung Ariete. Then ito is CNC bar end. Then sa brake lever niya, naka Brembo siya PS16. Ayan. Then yung kabila niya is naka Brembo pa rin, PS13. Hindi po siya copy, ha. Legit yan, legit. Then sa mga bolt, kung nakikita nyo, kung isipin nyo to, pag unang tingin mo, papasok sa isip mo is Yamanin white gold na bolts, pero hindi. Ito yung tinatawag nating CNC white gold na bolts. Marami kasing klase ng bolt. Diyan pumapasok din yung mga Titanium Pro, yung Itsalaya. Sila yung mga magagandang brand ng bolt na medyo talagang pricey naman talaga. Then dito, yan o, naka Daytona Cup. Ang price nito, naalala ko doon sa huli nating vlog is nasa 2 plus. Hindi ako nagkakamali. Then syempre, meron siyang halong carbon. Syempre, ang pagkakaalam ko sa carbon nito, kasi kagabi, bago ako pumunta rito, kachat ko si Sir JR Robles ng Carbon Republic. Ito yung gawang Carbon Republic din yung carbon niya. Yan, ito yung mga parts niya na naka-carbon. Ito yung mga nakakabit sa kanyang carbon parts. Yan. Ito pa, naka-carbon din yan, no? Yan. Yan. Naka-carbon parts din yan. Then ito, naka-carbon na rin siya. Yan. Ngayon dito naman tayo sa harapan niya. Yung shock niya, kung napapansin nyo, lighten. Static to. Ano ba yung static? Static is siya yung mga type ng shock na kino-customize nila o pinapabricate. Wala siyang play, hindi siya nagbabounce. Yun yung tinatawag nating static. Then sa rim niya,
Ito is Takasago. Hindi siya yung Takasago XL ha. Takasago Indonesia. Then ito, yung kanyang braking system is fabricated. Fabricated siya. Hindi yan siya yung stock na pang X-Max kung nakikita nyo naman. Then dito sa kanyang pinakang tawag dito, di ba, is ehe. Fabricated din siya. Then dito sa kanyang hub, yung hub niya is pang Mio Sporty to ha. Kinonvert lang nila para maisalpak dito. Pakita ko sa inyo yung brand nung rim niya. Ayan Takasago. Nakikita niyo ibang Takasago may nakalagay dito, Takasago XL. Ito wala kasi ito yung galing ng Indonesia. Ang nakakatuwa dito mga repa yung gulong. Nakakita na ba kayo ng brand na gulong na nang aasar? Ayan brand ng gulong niya. Eat my dust. Ayan kainin mo daw yung alikabok niya. Then sa Rayos, syempre, may asahan ka pa bang iba? Yaguso. Alam ko nagre-range ang price nito sa 700 to 650. Isang set na yon, harap likod na. Then naka Brembo caliper. Legit din po ito, hindi ito copy. Yan. Tapos yung kanyang jettings ay Swift. Ayan 'Di ba? Syempre, CNC bolt. Ayan. Full set CNC bolt pati itong kanyang ehe. Ayan mga naka CNC bolt din yan. Meron pa akong isang nakita dito. Nung huling check ko ng all-in stabilizer sa mga nakakapanood itong video na to, alam ko may idea kayo sa price ng all-in stabilizer na pang X-Max. Comment down below lang ng price para magkaroon din ako ng idea. Kasi yung huli ko nakita nito doon sa binlog natin na Vespa, 40k. Dito hindi ako sigurado sa presyo talaga niya, wala akong idea. Dito naman sa upuan niya, dalawa lang to sa Pilipinas, dalawa lang silang meron nito. Made in Thailand. Ayan Ayan yung para sa mga may alam sa price nito, comment down lang ha. Ayan, pinapakita ko na sa inyo yung brand niya. Ayan. Siyempre punta tayo suspension sa likod. Naka YSS suspension siya. Ayan Drag series pala ang tawag dito sa YSS na to. Ayan. Comment nyo lang yung price niya kasi wala rin akong idea. Then syempre, ayan ang gulong naman niya dito sa likod ay Pirelli Diablo Rosso. Ayan. Jettings Swift pa rin. Then naka Brembo caliper. Dito medyo na iba kasi yung bolt niya sa kanyang disc plate ay Titanium Pro. Then CNC bolt syempre Takagaso. Ayan. Ayan. Yaguso. Then yung hub niya. Ayan. Diba? Then dumako naman tayo dito sa kanyang crankcase. Syempre usapang street lighten, di ba? Ayan yung kanyang crankcase. Sa tingin ko dito stock to, then pinalighten lang. Then tinabas nila, yung tinatawag nga natin na half crank. Ayan. Street na street ang dating yan. Syempre bolt, CNC yan. Naka full set siya ng CNC. Ang napansin ko lang nakakaiba nga sabi ko sa inyo, yung sa kanyang disc plate sa likod, naka Titanium Pro. Then dito sa kanyang side stand, stainless, center stand, stainless. Engine support pala nito plus 3 naka plus 3 yan. Pakita ko naman sa inyo ngayon yung pinakang loob ng upuan niya. Kasi ito is loaded na 400cc. Ito na yung loob niya. Ayan. Hindi na rin siya naka airbox. Ito na rin ang gamit niya. Then, kung napapansin nyo yung kanyang gas tank is alloy. Customized yan, fabricated. Diba? Pinasadya para dito lang. Then kung napapansin nyo yung pintura niya, hindi na siya stock. Pinarepaint na siya ng may-ari. Glow in the dark to. Ang tinatawag nila is luminous paint na glow in the dark, no? Syempre, dito talaga ako na-intriga sa KOU na pipe na made in Thailand. Kasi ang sabi sa akin dito ni boss is one of one. Understood na natin pag one of one,
Nag-iisa lang siya sa Pilipinas. Wala siyang kagaya kasi ayan oh. Doon niya pa to pinagawa sa mismong gawaan ng KOU pipe sa Thailand. Ayan oh, pinalagyan niya ng sariling pangalan niya. Then yung cc ng motor 400cc. Ayan, nakalagay naman malinaw na malinaw 1 of 1. Ayan. Siya lang ang meron nito sa Pilipinas. Ito, ang presyo nito is 60,000 pesos SRP. Idagdag mo pa yung shipping from Thailand papunta rito ng Pilipinas. Medyo mabigat din talaga. Then yung kanyang, pwede natin tawaging swing arm na to di ba? Naka-lighten din siya. Siyempre, street bike, lighten. Then sa mga bolt, ayan halos CNC talaga lahat. Di ba? So, yun lang mga repa, gusto ko humingi ng pasensya sa inyo kung hindi ko kayo nabigyan ng mga price dun sa ibang parts niya. Pero dun sa mga nanonood o nakapanood ditong video na to na may alam dun sa mga specs na pinakita ko, comment down below lang ng price para magkaroon tayo parehas ng idea. At syempre matulungan natin yung iba na gustong dumiin na wala silang idea sa price. Babanggit ko lang din pala itong motor kasi na to is pinanglalaban ng motor show. Estimated price na ginastos sa setup tsaka dun sa mga modified na ginawa sa kanya is umabot siya ng 700k. Then yung motor pagpalagay na natin naglalaro ng 200 plus yung X-Max kasi hindi rin ako familiar sa SRP ng X-Max dito sa Pilipinas. So siguro sa total natin aabuti na rin siya ng 1M. Wow! Diba? Napakasakit pero solid naman, sobrang solid yung motor Siyempre bago natin tapusin tong vlog natin dito, magpapasalamat tayo sa mga taong nakasama natin dito. Ayun shoutout sa kanila may mga gusto kayong batiin shoutout boss. Kay boss, kay Boss Rowan, tsaka kay Polo Jake Santa Maria. Yun, shoutout kila sir ating customer dito shoutout Okay, mga kasama natin dito, shoutout sa kanila Sir, kami gusto kayo shoutout dyan, si Madam, magtakip ka Shoutout sa 17 Sculpture Philippines. Kay Boss Pao. Yun. So, syempre, big shoutout sa may-ari ng motor, kay Boss Benjo sa pagpapaunlak sa atin na may feature yung motor niya sa ating YouTube channel, So, dito ko na lang muna tatapusin yung vlog ko, mga repa. Salamat sa panonood. Lagi niyong tatandaan, Alvin Motovlog, laging nagpapaalala ng ride safe and peace out!